Sa pagpapatuloy, kasalukuyang hinaharap ni Nove ang mga puppet ni Pito, habang si Flutter naman ay nakamatyag lang sa kanya at inuulat ang kanyang mga bawat paggalaw kay Liyel. Nang pumasok si Nove sa isang portal ay nagulat si Flutter nang bigla itong mawala, hinala niya na may kakayahan si Nove na mag-teleportation. Pero ang totoo ang kakayahan niyang ito ay tinawag niyang hide and seek, sa pamamagitan ng isang Nen portal kaya niyang makapunta sa isang Nen space na may ilang palapag, pwede siyang magpasok ng kahit anong bagay sa loob nito at maski maging mga tao. Lumipat si Nove sa mataas na lokasyon at napansin niyang tahimik pa din sa paligid ng palasyo, habang tuloy naman ang mga sundalo ni Morrel sa pakikipagtuos sa puppet ni Pito. Gayunpaman napansin ni Nove si Flutter na lumilipad sa kalayuan, napagtanto niya na ang mga tutubing nakita niya kanina ay mga alaga nito, kaya naman nagpas siya si Nove na iligpit na si Flutter ora mismo. Samantala ginugulo ni Cheeto si Morrel dahil alam nitong nagkukunwari lamang itong tulog, halata ni Morrel na hindi pinag-isipan ni Cheeto ang kanyang bagong kakayahan. Nang mahiga muli si Morrel, muling nainis si Cheeto at pinagpatuloy ang pangungulit subalit hindi niya alam na nahulog na siya sa bitag ni Morrel. Sa pagbuhos ng malakas na ulan, patuloy pa din sa paglalaro sila Meruem at Komogi, una muna ay pinosisyon nila ang kani-kanilang mga bawat pyesa. Napansin ni Meruem na inilipat ni Komogi ang karamihan sa kanyang mga pyesa sa kanan, kaya naman inaasahan niya na magkakaroon ng blind spot si Komogi sa kaliwa at ito na ang pagkakataon niya upang makaisa. Nang makalkula ni Meruem ang posibilidad ng maaaring maging galaw niya, pinasok niya ang kanyang Lieutenant General. Inaasahan nila ni Shiapov na mabubuwag na ang ritmo ni Komogi sa laro at tuluyan na itong matatalo. Subalit nagawa pa ding ma-checkmate siya ni Komogi na ikinagulat ni Meruem, sa daan-daang possible moves na ito hindi niya inaasahang makakaisip pa si Komogi ng ganong stratehiya. Kaya naman kinwestiyon ni Meruem na kung bakit hindi pa siya tinapos ni Komogi sa umpisa pa lamang, ipinagtapat ni Komogi na ang remote concealment na ginawa ni Meruem, ay siya ang nakaimbento ng ataking ito 10 taon na ang nakakalipas. Ngunit siya din ang pumatay sa sarili niyang estratehiyang ito, dahil ginamit ito dati sa kanya ng isang manlalaro sa national tournament, at doon din niya naisip kung paano ito buwagin. Gayunpaman hindi inaasahan ni Komogi na gagawin din ni Meruem ang ataking na imbento niya, kaya naman hindi niya maiwasang matuwa at ma-proud sa mga oras na ito. Sa kabilang pangyayari, matapos ang 4 na oras ay tumayo na si Morrel, inakala ni Cheeto na magsisimula na ang kanilang laban subalit sinabi ni Morrel na kanina pa ito natapos. Dahil sa usok na nakakabit sa paa ni Cheeto, ang gagawin na lamang ni Morrel ay paikutin ang kanyang pipa upang mahuli si Cheeto. Sinubukang tumakbo ni Cheeto subalit para talaga itong taling nakakabit sa kanya, at kahit pa nasuntukin niya ang usok ay hindi ito nasisira. Dahil sa kagipitang nararanasan ni Cheeto, nakagawa siya ng panibagong kapangyarihan at nakalikha siya ng isang crossbow na nakakabit sa kanyang braso. Sinubukan niya itong gamitin pero madali lamang itong nasalag ni Morrel, hindi maintindihan ni Morrel na kung bakit hindi na lamang gamitin ni Cheeto ang crossbow at ito ang lumapit sa kanya. Sinunod ni Cheeto ang payo ni Morrel at nagawa niyang saksakin ito, subalit si Morrel ay unti-unting naging usok at ang tunay pala ay nasa kanyang likuran. Ipinaliwanag ni Morrel na lumikha siya ng clone niya at nag-camouflage sa damo, maingat siyang umikot upang ikabit ang usok sa paa ni Cheeto. Nang makabalik sila sa tunay na mundo, inamin ni Cheeto ang pagkatalo, sinabi niya na wala nang saysay ang kapangyarihan niya dahil siya ay natalo, kaya naman babalik na lamang siya kay Shiapov upang muling humingi ng bagong kapangyarihan. Dahil sa narinig na pagtanto ni Morrel na si Shiapov ay isa sa mga Royal Guard, kaya naman nakipagkita siya kay Nove upang sabihin ito, ipinabatid naman din ni Nove na dumating na ang backup ni Liyel na sila Welfen at Blaster. Gayunpaman dahil sa pagkawala ni Flutter, napilitang gamitin ni Liyel ang kapangyarihan ni Flutter gamit itong kanyang rental pod, dahil dito makakagawa siya ng mga tutubi upang hanapin sila Morrel at Nove. Samantala dahil sa sunod-sunod na pagkatalong ibinigay ni Komogi kay Meruem, isang malaking kahihiyan ito para sa kanya bilang hari, subalit hindi niya maintindihan kung bakit nasisiyahan siya sa kanilang bawat laban. Sa kagustuhang makabawi ni Meruem nagpasya siyang maglaban muli sila ni Komogi,
ngunit sa pagkakataong ito bakit hindi sila magpustahan. Sinabi ni Meruem na kung manalo si Komogi ay ibibigay niya anumang maibigan nito, pero kung si Meruem ang manalo kukunin niya ang kaliwang braso ni Komogi. Sa narinig na ito ay hindi makapagdesisyon si Komogi, hanggang sa sinabi niya na kung imbes na braso niya ang itaya niya, bakit hindi na lamang ang kanyang sariling buhay kagaya ng ginagawa niya dati. Ipinaliwanag ni Komogi na bilang kinatawan ng bansa, silang mga manlalaro ng Ganggi ay hindi pwedeng matalo, sapagkat kapag sila ay natalo silang mga Ganggi players ay nagiging isang normal na lamang na mamamayan. Sa kanilang pamilya si Komogi ang higit na inaasahan ng bawat isa, kaya kapag siya ay natalo magiging isang malaking pabigat siya sa pamilya, kaya naman simula noon kapag siya ay parating lumalaban, lagi niyang iniisip na handa niyang itaya ang sariling buhay. Bagamat tahimik lamang si Meruem, makikita sa kanya na nakuha ni Komogi ang kanyang respeto, sapagkat walang makita si Meruem na anumang bakas sa kanya ng pagnanasa o takot. Dahil sa nangyayari, inamin ni Meruem na siya mismo ang nagkulang sa paninindigan, kaya bilang pangbawi kalimutan na lamang nila ang pustahan at pinutol ni Meruem ang sarili niyang braso. Labis na ikinagulat ni Shyapov ang ginawa ni Meruem at tumutol ito na ipagpatuloy ang laro, ngunit hinampos siya ni Meruem dahil nais pa din itong magpatuloy sa kabila ng kalagayan. Gayunpaman iminungkahi na lamang ni Shyapov kay Meruem na tawagin si Pito upang ibalik ang naputol nitong braso, at kung hindi papayag si Meruem sa kagustuhan niya, ipaglalaban niya pa din ito kahit na ikamatay pa niya ito. Dahil sa nangyayari, tumanggi din si Komogi na ipagpatuloy nila ang laro hanggat hindi nagpapagamot si Meruem, kaya naman kahit na naiinis, walang nagawa si Meruem kundi ipatawag si Pito at ipagamot ang sugat niya. Sa kaparehong sandali, nagtataka sila Moral at Nuv na nawala na ang mga puppet ni Pito. Hinala ni Moral na may masamang nangyari sa hari o alinman sa mga maharlikang gwardya. Kaya naman pagkakataon na nila ito upang makalapit at makapasok sa palasyo, pero sinabi ni Nuv na marahil isa itong patibong ng mga kalaban. Gayunpaman na pagdesisyonan ni Nuv na kahit paanong mangyari, naniniwala siyang ito na ang perpektong pagkakataon upang i-infiltrate nila ang loob ng palasyo. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman na nahanap na sila ni Liel, at dahil sa pag-alis ni Nuv, sinamantala ito nila Liel na huntingin nilang tatlo si Moral. Bumalik sa palasyo, dumating si Pito upang gamutin at ibalik ang naputol na braso ni Meruem gamit ang kanyang Dr. Blythe. Dahil dito hindi makakagamit si Pito ng N sa loob ng 3 oras, dahil nangangailangan ng maraming nen ang paggamit niya ng Dr. Blythe. Samantala kagaya ng inaasahan ni Nuv, wala nang N ang nakabantay sa paligid ng palasyo, kaya naman sinimulan na niyang lumapit pa at sasamantalahin niya ang pag-ulan, dahil makakatulong ito upang hindi siya madaling makita sa malayo. Balak ni Nuv na maglagay ng 3 exit portal sa loob ng palasyo, at sa labas naman ay gagawa siya ng 5 entry portals para lamang sa 3 tao upang makapasok ang kanyang mga kasamahan. Pag nagtagumpay sila, magagawa na nilang ilayo ang 3 Royal Guard kay Meruem, sa ganitong distansya ay dapat natatamaan na si Nuv ng N ni Pito. Subalit ang pinakamalaking hamon ngayon, hindi nakatitiyak si Nuv kung kailan babalik ang N ni Pito, at kapag nangyari iyon tiyak na ang kanyang katapusan. Gayunpaman sa loob ng Royal Palace, ang tanging 3 tao lamang na naruroon ay sila Komogi, Ming Jolik at ang secretary nitong si Biz-F. Si Biz-F ang totoong namamahala sa bansang silangang Gorto, lahat ng negosasyon sa gobyerno ay dumadaan sa kanya bilang tagapamagitan, dahil dito siya lamang ang taong pinapayagang manilbihan kay Meruem. Dahil sa dami ng trabaho na ginagawa ni Biz-F, balak niyang humiling ng 3 sekretarya bilang katulong, kaya't binuksan niya ang listahan ng mga babae na hindi lang makakatulong sa kanya kundi pasok din sa kanyang pagnanasa. Isang magandang babae ang higit na pumukaw sa kanya, kaya naman isinabmit na niya ang listahan at ipinadala ito kay General Marcos, subalit isa pala itong patibong dahil ang babae palang iyon ay si Pam. Samantala nagawa ng makapasok ni Nuv sa bakuran ng palasyo, dito na niya napansin ang mga kakaibang puno at ito ay may karga na 500 kakon bawat isa. Hinala niya na ang mga ito ay ang mga taong napili sa selection, at ipapanganak muli bilang mas pinalakas na Chimera Ants na magiging bagong tauhan ng hari.
Gayunpaman nagsimula na siyang maglagay ng mga exit portal sa labas at loob ng palasyo, pero ang pinakamagandang lugar na maglagay ng lagusan ay sa ikalawang palapag kung saan malapit sa hari. Maluwag at walang bantay sa loob, ngunit ramdam ni Nove ang matinding kaba at balak niyang maglagay ng exit portal sa gilid ng hagdanan paakyat sa silid ni Meruem. Ngunit bigla niyang nakasalubong ang isang Chimera Ants, agad niyang kinuha ang ulo nito at maingat na itinabi ang bangkay. Kahit na sobrang ninenerbiyos si Nove sa engkwentro, gumawa siya ng portal upang itago ang bangkay, subalit hindi niya namalaya na may dugo pala ang kanyang sapatos, kaya't iniwan na lamang niya ito at nagpatuloy. Nang marating na niya ang hagdanan, agad niyang naramdaman ang nakakatakot na aura. Sa itim ng aura na ito ay ngayon lamang naranasan ni Nove ang ganito kabigat na aura sa buong buhay niya. Hindi niya kayang salubungin ito dahil maaari siyang mabaliw o magpatiwakal sa bigat nito, kaya't hanggat makakaya pa niya naglagay na lamang siya ng mga exit portal sa gilid ng hagdanan. Sa kabilang pangyayari, nakasalubong ni Moral si Leal. Inaasahan ni Moral na sila Welfen at Blaster ang kanyang makakaharap. Sinabi ni Leal na hindi makakapunta ang dalawa, kaya naman ikinatutuwa ni Moral na binibigyan siya ni Leal ng buong atensyon upang masolo siya sa laban. Gayunpaman nagsimula na siyang tumakbo at sinundan naman siya ng drone fly ni Leal. Kasabay nito may mga convoy ng truck na dumating sa palasyo. Nang makita ni Nove si Marcos, dito niya nakumpirma na gumana nga ang kanilang plano at isa sa mga truck na yan ay sakay ang mga magiging babae ni Biz F kabilang na si Pam. Pagdating sa loob ay sinalubong ni Biz F si Marcos at sinabi nito na iwan na lamang nila ang ikaapat na truck. Dinala ni Biz F ang truck sa kanyang sikretong paraiso. Mainit na tinanggap ni Biz F ang 5 magagandang babae at isa nga dito si Pam. Pumili siya ng isa sa kanila, habang si Pam naman ay sinimulan na ang kanyang pag-iimbestiga, at may layuning makita si Meruem at maging ang mga Royal Guard upang mamonitor niya ito gamit ang kanyang bowl ang kristal. Samantala nagtagumpay si Nove sa paglagay ng mga exit portal sa loob ng palasyo. Ngunit kaakibat naman nito ang matinding puot at takot na naranasan niya kanina at pakiramdam niya ay tuluyan na siyang mababaliw. Kaya naman hindi niya lubusang maintindihan kung paanong nakakaya pang harapin muli nila Killua at Gon ang aurang nasaksihan niya kanina. Sa mga oras na ito labis na din siyang nag-aalala sa kalagayan ni Pam na kahaharapin nito sa loob ng palasyo, at ipinagdadasal na hindi sana ito makagawa ng padalos-dalos na desisyon. Sa kaparehong sandali, sinusubukan ngayon ni Pam na kunin ang loob ni Biz F upang mapadali ang plano nila alang-alang sa misyon. Samantala hindi inaasahan ni Leal na dadalhin siya ni Moral sa loob ng simbahan para makipaglaban, kung saan kulob at sarado na babagay sa kanyang alas. Sinabi ni Leal na alam na niya kung ano ang kakayahan ni Moral, subalit sa loob ni Moral mas pabor sa kanya na lalo pang iisipin ni Leal na lamang ito sa laban. Gayunpaman kahit na problema kay Moral na hindi pa niya alam ang kakayahan ni Leal, mas pinili niyang huwag muna itong tapusin at makipaglaban ng harapan bilang isang tunay na mandirigma. Nang ilabas ni Leal ang nakaw na ability, tila nagulat dito si Moral at sa likod ng mga pinto ay alam na niyang malaking alon ang paparating. Sakay si Leal ng isang surfboard at sinalubong niya si Moral gamit ang malaking alon, tila inaangkin ni Moral ang nakaw na kapangyarihan na ito. Subalit galit na sinabi ni Moral na hindi kay Leal ang kapangyarihang ito, dahil ang totoong may-ari nito ay ang kanyang kaibigan. Gayunpaman gumawa si Leal ng buhawi sa tubig, naghanda si Moral upang hindi siya tuluyang malunod sa ilalim ng tubig. Sa pagkakabaon ni Moral sa gitna ng alimpuyo, balak ni Leal na tapusin ito sa pamamagitan ng kanyang sibat, ngunit napansin niyang wala na si Moral dito. Matapos ang ilang sandali, ibinunyag ni Moral na ginamit niya ang hininga niya upang makawala sa alimpuyo. Pagdating sa kapasidad ng baga wala nang tatalo sa kanya sa paglanghap ng hangin. Sinabi ni Moral na hindi niya alam kung ano talaga ang ability ni Leal, pero sigurado siya na ninakaw ni Leal ang ability na ginagamit nito dahil ang inamura ay galing sa kapangyarihan ng kanyang kaibigan. Kaya naman nangako siyang patutumbahin niya si Leal dahil hindi niya ito mapapatawad sa pagnanakaw ng ability ng iba. Dahil sarado na ang isipan ni Moral sa galit, lumikha si Leal ng isang tsunami at balak niyang lunurin muli si Moral,
Nang makita ni Moral ang pader ng tubig, mabilis siyang humigop ng maraming hangin. Sa lakas ng alon ay lumikha ito ng tatlong alimpuyo at tuloy-tuloy si Moral pa ilalim ng tubig. Balak ni Liel na kapag umahan si Moral ay tutuhugin niya ang ulo nito, subalit makalipas ang ilang minuto ay nagtataka siya na hindi pa din umaahon si Moral. Hanggang sa nakakita siya ng ilang mga bula sa tubig, hinala niya na ginamit ni Moral ang usok niya upang lumikha ng maraming bula upang lituhin siya. Hinala ni Liel na tumatakas na ngayon si Moral at papunta sa ibang lagusan na walang tubig, kaya naman nagmadali siyang kumilos subalit nakaramdam siya ng biglaang pagkahilo. Dahil dito nawala ang sinasakyan niyang surfboard, at dahil hindi siya marunong lumangoy nalunod si Liel at tuluyang lumubog sa tubig. Lumalabas na tama nga ang hinala ni Liel, gumamit si Moral ng hose na usok upang punuin ng carbon dioxide ang buong silid na itong nagpasuffocate sa kanya. Samantala matapos mainom ni Biz F ang juice na may pangpatulog, sinamantala na ni Pam na makakilos upang mangalap ng impormasyon. Habang paakyat pa lamang si Pam ng elevator, ramdam na niya agad ang takot at bigat ng lugar, hindi nagtagal ay narating na din niya ang hagdanan at doon nakita na niya agad ang aurang itim. Napagtanto niya na hindi na niya kayang magpatuloy pa, ngunit ang aurang itim ay napalitan ng mas nakakasindak na presensya ni Pito, at sa sobrang takot ay hindi na makagalaw si Pam nang mahuli siya nito. Samantala nagising si Killua sa tabi ni Ikalgo. Sinabi ni Ikalgo na pinagamot niya si Killua sa isang underground clinic. Nang malaman ni Killua na halos 2 araw din siyang walang malay, nagpumilit itong umalis pero pinigilan siya ni Ikalgo dahil nagre-recover pa lamang ang katawan niya mula sa mga sugat. Gayunpaman dahil hindi libre ang pagamutan na ito, tumawag siya kay Gon upang mangutang ng pambayad. Matapos makumbinsi si Gon, sinabi ni Gon na may nakuha siyang bagong kakampi na tiyak na malaki ang maitutulong sa kanilang misyon. Sa kabila nito, nag-aalala pa din sila Gon na hindi pa din nila makontak si Pam simula kahapon, hinala ni Shot na nasa loob pa din ng palasyo si Pam, at ayon kay Moral tanggol na si Nuve sa laban dahil masama ang kondisyon nito. Samantala nagulat si Ikalgo nang makita ang katawan ni Killua. Hindi siya makapaniwala na mabilis at ganap na itong magaling. Matapos matanggap ang bayad ni Killua, kinumbinsi niya si Ikalgo na sumama sa kanya at ipapakilala niya ito sa kanyang mga kaibigan. Sa narinig ni Ikalgo ay naantig ang damdamin niya, dahil para kay Killua ay isa na din si Ikalgo sa mga kaibigan nito. Ipinaliwanag ni Killua na sa susunod na magtulungan sila, hindi na nila kailangang magpasalamat sa isa't isa, dahil para sa kanya ang magkaibigan ay natural lamang na magtulungan. Sa sandaling ito ay hindi na maiwasang maiyak ni Ikalgo, gayunpaman binalaan siya ni Killua na brutal na laban ang papasukin nila kung desidido siyang sumama sa kanya. Subalit dahil matagal ng pangarap ni Ikalgo ang magkaroon ng tunay na layunin sa buhay, masaya siyang sumama kay Killua na buo ang paninindigan at determinasyon. At dito muna nagtatapos ang Season 5 ng anime. Like and share naman dyan. Maraming salamat sa palaging panonood.